So welcome na naman sa ating kapirasong channel. Ang video ito ay hatid sa inyo ng kung inaantok ka, magkape ka. Nandito tayo sa Liklik. So for today's video ay puyat tayo. Puyat, pagod. So last na rin naman na duty to natin ngayong araw. Kasi para sa mga kaalaman nyo guys, tayo nga pala ay gumigising ng madaling araw para pumunta sa slaughterhouse o sa katayan ng manok. Tapos umaangkat tayo doon, tinitimbang natin, dinedeliver ko sa mga palengke, kalibaba, pwesto. Tapos yun, tapos noon makauwi ako ng alas 8. Kanina, araw-araw yun guys, wala akong day off. Ang day off ko lang Pasko at bagong taon. Gising alauna, kape ng konti. Kung nasubaybayan nyo ang aking YouTube channel, nandyan ang mga gawa ko sa araw-araw eh. Kape konti, tapos punta sa slaughterhouse, timbang ng manok, deliver sa palengke, pwesto. Pag uwi ko niyan mga umaga, bago mag alas 9, luluto ng ulam, pagkain, kain. Tapos wala pang isang oras, makakatulog na yan, puyat eh. Kaya ako nananaba. Tapos pagkatapos nun, gigising naman ako ng alas 12 ng tanghali para maningil naman ako sa palengke kung saan ako nang nag-deliver ng madaling araw. Tapos pagkatapos nun, pahinga ng konti sa bahay. Magsisimula uli ako ng alas 3:30 ng hapon. Iikot na uli ako niyan para makuha ko yung mga bayad nung dineliver ko nung umaga. Yun naman ang ipambabayad ko uli sa truck. Legit yan guys. Legit yung ano natin. Yung hanap buhay natin dahil meron tayong business permit, may sanitary permit. Marami tayong permit. Kaya ko lang nasabi yan guys dahil naalala ko lang minsan nung kami ay nasa poultry pa. Totoo yan guys. Ito, kwento ko na lang sa inyo at nabanggit na rin lang. Ang anak ko noon ay 3. Siyempre may nag-aaral na rin kahit paano, elementary. Kinakapos talaga kami guys sa 500 a day. Hindi, 500 isang linggo. Hindi 500 a day. Bibigyan ka ng bali na cash 500 isang linggo. Minsan lagpas pa nga eh. O sa mga tropa kong kasabayan ko nagtrabaho noon sa poultry 2014 hanggang 15. Yan, comment nyo dito, legit. 'Di ba? Babali tayo ng cash. 500 isang linggo. Pero wala namang problema yan guys sa bigas dahil sa totoo lang, libre naman bigas doon. Basta pagdating ng sisew, kasi poultry trabaho ko dati eh. Pagdating ng sisew, ano yan? May bigas ka na, isang sako, matik na yun. Tapos may cash advance ka agad 500, isang linggo naman yun. Pambili kape, asukal, sabon. Hindi, wala ka naman problemahin sa mga renta ng bahay, kuryente, tubig doon dahil libre. Pero yung 500 na yun, kapos na kapos talaga. Ngayon, pagka may time na may mga reject na sisew or pinipili ng pinakaano eh, anong tawag nun? Doktor ng mga hayop, yung veterinaryo, pinapatapon sa amin. So pag naitapon na or i-reject, nanghihinayang ako. Siyempre nanghihinayang ako eh. Ngayon ang ginawa ko, mayroon pinsan yung asawa ko na nakapagpangasawang taga Bicol. Meron silang patira sila sa isang pulo. Meron silang pinya na tinatabas, pinyahan, sagingan, kapihan. Isang beses, doon ko pinaalaga. 50 piraso. At syempre, yung pizza ka, nun, pagkain, hindi ko naman itatanggi yun. Nanggaling talaga sa poultry. Hindi ko naman tinatanggi yun eh. Di ayos na, yun lang. Isang beses lang din nangyari yun dahil yun ata ang dahilan kung bakit natanggal ako o pinag-initan ako sa loob. Actually mga kamag-anak ko rin ang kasama ko sa loob, pero
parang napag-initan ba. Kaya para mas payapa, mas tahimik, yun, pumunta na lang ako sa dito. Actually, magsi 7 years na ako dito or mga ganon, hindi ako nagkakamali. Nangamuhan pa rin ako dito. Tapos balik tayo doon sa poultry, sa may sisiw. May mga ilang kamag-anak si Mrs. na hanggang ngayon, inuugnay pa rin. Inuugnay pa rin yun. Yung pangyayaring yun na hindi ko nga alam kung anong point nun eh. Baka daw kaya madami akong pera dahil doon. At saka kung mahuli daw ako, damay sila. What? Hindi ko gets. Dahil ano eh, unang-una, reject na yon, pinatapon na yon. Ang sadyang mali ko lang talaga doon, yung page. Syempre, nanghihinayang ako at parang ako, nag-aalaga ako, pinagpuyatan ko 1 linggo, tapos magiging itatapon lang. Syempre, pinaalaga ko sa kanila, at syempre, kumukuha na rin ako ng pagkain. So, dahil doon, yun nga, nasira ako doon at nawalan ako ng trabaho. Mantakin mo ngayon, medyo ayos-ayos na ang aking pamumuhay. Dahil hindi pa rin sa pangangamuhan. Nasa comment section lang ang link. Yan. Kumikita ako ng 30,000 isang buwan. Dahil dyan. Kung gusto mong subukan, nasa comment section ang link. Tapos ngayon, kinokonek niya doon. Medyo nagtatampo lang ako. Nalulungkot. Dahil di ko makuha ang point niya doon eh. Unang-una, nung nagpaalaga ako ng sisiw sa kanila, hindi ko sinulo yun Kung magkano ang pinagbentahan namin, hinati ko yun. Binigyan ko sila. Tsaka gasino lang naman ang natira. Siguro mga 30 piraso. Bago hindi na nga lumaki ng ayos dahil reject nga eh. Simula nun, yun nawalan na ako ng trabaho. Kasi hindi maiwasan yun eh. Mga magsusumbong o ano. Tapos ngayon, naikikwento niya pa sa kanila sa probinsya na parang gusto niya na nga sabihin, naku, si JC kaya lang naman may pera yan dahil magnanakaw yan. Parang ganun ang dating. Unang-una guys, wala akong pera na malaki. Ang ibig kong sabihin, sapat lang. Hindi ako kagaya nung may iba akong makakilala, hindi ko naman nilalahat. Hindi ako kagaya nila na kabilaan ng utang, may mga online utang, di ba? Ako wala. Yun ang ano ko, thankful ako doon. Dahil wala akong utang. Yun ang unang-una, wala akong utang. Tapos pangalawa, maganda ang kita ko. May sweldo, may trabaho ako, maganda. Tapos nadadagdagan pa, nasa comment section ng link. Di ba? Bakit pa ako babalik sa dating buhay na talaga namang pinagsisihan ko din at alam ko namang mali yun. Pero itong pinsan ng asawa ko na isa, parang inuugnay pa rin ako doon. Parang gusto niya sabihin hanggang ngayon yun pa rin ang gawa ko. Para lang sa kaalaman mo, 1 beses lang nangyari. Yun nga ay mga reject, tapos pinapatapon. Ako naman siyempre masyado akong maawain or madiskarte. Siyempre pinaalaga ko sa inyo, sa asawa mo. Tapos sa kabilang yun, hindi lang ako nakinabang doon, di ba? Nakinabang din kayo, nakinabang kayo. Pare-pares naman tayo nakinabang doon. Tapos ngayon, aywan, di ko makuha ang punto mo eh. Na hanggang ngayon, kinikwento mo pa doon sa probinsya nyo, sa side ng asawa ko. Siyempre, pinsan niya ng asawa ko eh. Kinikwento niya yung ganong sistema. Unang-una, 7 years na nakalipas, tsaka 1 beses lang nangyari. Kaya tuloy yung asawa ko nagtampo sa kanya
Parang chismis kasi. Parang chismis ang dating. Kaya hindi na siya gaano pinapansin. Kahirap pa yan ang buhay ko. Puyat sa umaga, pagod sa maghapon. Bago ako kumikita, tapos pag magpahinga ako sa bahay, nagsusugal ako. Aminado ako, nagsusugal ako. Nasa comment section na link. Doon ako kumikita ng malaki. Sa sugal na yun. Tapos ngayon, parang iba. Iba sa pakiramdam na uugnay ka pa rin sa pagkakamali na pinagsisihan mo naman na. Oo. Chinese ang amo namin noon, Chinese. Sobrang kuripot, hirap kami sa buhay. O kaya ngayon, bahala ka na dyan. So dito na nagtatapos ang ating video. Bye bye, andito na ako sa bahay.